Interpol. Maganda yung paliwanag dito ni Lito Banayo, 'no? Kaya daw po yung Interpol ay hindi na po basta-basta naglabas o hindi na po basta-basta pinagbigyan yung, Pilipinas sa request niya na red notice. 'Pag may red notice po kasi, obligado po yung mga Interpol country na hulihin, 'no, kung sino man yung pinahuhuli ng Interpol. Okay. Bakit nga po kung nag-request naman na tayo, sabi ni Banayo, according kay Banayo, madali lang naman daw magbigay lalo na kung ganyan po yung kaso 'no, yung plunder, malaki ang pagnanakaw, graft and corruption na napakalaki ng pera. Madali lang naman daw sanang pagbigyan ng Pilipinas, na isyuhan ng, red notice ng Interpol, 'no? Ang problema, ginamit yung, Interpol neto lang pong pagkakapakulong o sa kampo ng mga Duterte pagkaka-kidnap kay Tatay Digong. Kung tatandaan po natin hindi po nila sinasabi 'no, hindi po nila sinasabi na nakikipagtulungan na ang Pilipinas kasi nga, masisira yung paulit-ulit na sinasabi ni BBM na hindi makikipagtulungan ng Pilipinas sa ICC. So, pinadaan nila kunwari pero makikipagtulungan tayo sa Interpol. Samantalang yung Interpol, umaakto lang po siya, 'no? Umaakto lang po yung Interpol sa kaya po manghuhuli yung Interpol sa kaso po ni Tatay Digong, ipapatupad niya naman yung warrant of arrest ng ICC. Never before na yung kumbaga kasangkapan lang po this time, kasangkapan lang po sa kaso ni PRRD, kasangkapan lang po yung Interpol ng ICC. Talagang ano, 'no, paikutan lang, pinapaikot lang yung taong bayan para hindi po masabi na mali na yung sinasabi ni BBM before na hindi tayo makikipagtulungan. Hanggang ngayon, hanggang ngayon po mapapansin po natin na hanggang ngayon, hindi naman po binabawi ni Pangulong Marcos yung sinabi niya na hindi tayo nakikipagtulungan sa ICC. 'Pag convenience lang po, 'di ba? Oh, katulad niyan yung, magre-request ba yung Pilipinas na parang gano'n, may tinanong yan si Auntie Claire minsan na, hindi kasi hindi naman tayo member na ng ICC." 'Di ba parang gano'n, 'Pag papaboran o 'pag makakapabor sa pamahalaan at hindi papabor sa Duterte, okey sa kanila na makipagtulungan sa ICC. Pero 'pag papabor po sa Duterte, hindi po makikipagtulungan sa ICC. Through Interpol. Kaya nadakip si Tatay Digong through Interpol. Kaya po, ayon kay Banayo, ang sabi niya, kasi nag-apply na raw yung, DOJ noon pang November 2025. So napakatagal, bakit wala pa pong lumalabas na international, warrant of arrest? Kasi wala pong red notice mula po sa Interpol. At bakit po walang, red notice from Interpol? Maganda 'tong sinabi ni Banayo. Ginamit kasi natin ang Interpol recklessly, When we made Interpol, we said that we are following Interpol and not the ICC. When we surrendered former President Rodrigo Duterte to The Hague. So dahil po diyan, masama po yung naging record ng Pilipinas dito po sa Interpol na ginagamit lang yung Interpol for politics, 'no? O kaya po medyo hinigpitan na kung magre-request sila sa Interpol, hinihigpitan na po ng Interpol na kinakailangan talaga na ito ay hindi politika ang paggagamitan na 'to kasi putok na putok po. Putok na putok sa Europe
yung ginawa po, first time po kasi yan, eh, na ganyan po ang nangyari, 'di ba? Oh, lahat po ay dumaan sa local courts. Eto po, through ICC, ah, ah, putok na putok po yan sa Europe at sa buong mundo. Yung ginawa po nila kay Tatay Digong na marami nagsasabi ito ay kidnapping. Okay. So ngayon, meron na naman pong fugitive galing po sa Pilipinas na nagngangalang Saldico ayon kay Banayo, you'd be very careful before you give a red notice. Yan po yung pananaw niya diyan kaya hindi po basta-basta ngayon nagbibigay yung Interpol ng red notice kasi po talagang dapat kasi strictly criminal po yung, huhulihin, 'di ba? Yung criminal po na meron na pong, warrant of arrest, dumaan na po 'yan sa proper na korte, yung warrant of arrest ng dadakipin nila. Eh, kay Tatay Digong po hindi po dumaan sa local court, eh. Malinaw po maski po yung ICC lumalabag po sa sarili niya ng batas, nilalabag pa ng ICC. Kaya sabi ng Interpol, "Teka muna, 'pag sa Pilipinas galing yang mga request na yan, eh, hold niyo muna. Baka yan, eh, busisiin muna nating maigi kung legit ba na merong warrant of arrest yan." Yung nagre-request, dinagdagan po nila yung, yun pong, tinatawag nating requirements para po tumulong yung Interpol muli sa Pilipinas sa pag-aresto dito po sa mga tinatawag na fugitive. Okay? Yan po pala ang, posibleng dahilan. Ayon po dito kay, Banayo. Sabi pa ni Banayo, "They were asked to submit more documents. It should not normally, if it was a case of graft and corruption, plunder for that matter, it should not normally take so many months." So sa mga normal daw po, sa normal daw po na sitwasyon, eh, saglit lang po 'yan lalo na't malaking pera po 'yung, supposedly ninakaw ng isang kriminal, saglit lang daw 'yang red notice na 'yan. Kaya po nagtagal, 'yun na nga po 'no. Kaya sabi po, siko ay wala na po sa Czech Republic at hindi na po natin alam, hindi naman po makatulong 'yung Interpol kasi wala nga pong red notice. Tandaan po ninyo 'no, real talk po, kitang-kita po natin kung gaano po sa mga matitinong bansa na may paggalang sa batas. Hindi po basta-basta ibibigay yung sinasabi niyong kriminal sa bansa ninyo patunayan niyo muna, dumaan muna kayo sa mga proper channel. This time, asan yung Interpol, red notice niyan? Bakit namin, ibibigay yan? Eh, kung totoo yung kwento, na nasa kote o na-stop o, napigilan. O ayaw nating gamitin yung naaresto, eh. Kung totoong ang pangyayari na siya ay napigilan na mag-travel sa Czech Republic dahil lang sa dokumento, okey. Kaya aabangan po natin 'yan kung si Saldico mahihirapan talaga. Ang problema nauna kasi mga dakdak ng mga opisyal natin, eh, sa kawalan po 'no? 'Yan ang problema natin sa kawalan po ng maipagmamalaki nila, kinakailangan po nilang wala pa nga, hindi pa nga nasa kamay o wala pa nga silang koordinasyon. Wala pa pang, nakikipag-coordinate sa proper authorities ng Czech Republic, eh, nagpaplano na kaagad ng within 3 months maiuwi itong si Saldico. Kaya ang laki pong kapalpakan ni Saldico at yan po ay dinulot, ng, kapalpakan, pagmamadali, hindi idinaan sa proper court ng Pilipinas itong si Tatay Digong. Okay, wala na tayong magagawa diyan.
Alam niyo po, may nakausap po kami na masyadong malapit kay Tatay Digong. Sa totoo po, hindi po ine-expect, eto po, paliwanag niya, hindi talaga ine-expect ni Tatay Digong na mangyayari sa kanya. Masyado siyang tiwala, kaya po pala pinaaga ni Tatay Digong yung pag-uwi niya sa Pilipinas ng mas maaga para meron pa po silang makapag-file pa po sila ng kung huliin po si Tatay Digong, makakapag-file pa sila ng proper, makakapag-bail o kung ano pa man, takbo pa sa hukuman si Tatay Digong. Pero dinisregard po, eh. Dinisregard po yung mga batas natin lahat. Talagang hindi na po pinalabas diyan po sa airbase. Hindi na po pinalabas sa airport. Magkarugtong po yan, Villamor Airbase, tsaka ito pong international airport natin. Kaya talagang talaga pong matindi po yung plano nila. Hindi po padaanin talaga sa korte. Kasi alam po ng lahat na, magaling pong abogado si Tatay Digong, tiwalang-tiwala po siya na idadaan nila ng korte yan. So ngayon po, pag meron pong gagamitin po yung Interpol uli ngayon ng Pilipinas, mahihirapan na po sila dahil nga po dito kay Tatay Digong. Tandaan po ninyo, marami pong member countries ng Interpol, ayaw po sa ICC, particular na po yung Amerika. Nakita nyo naman po kung gaano ka-powerful yung Amerika. Yang United States of America, yan pong Russia, yan pong China, mga hindi po kasapi yan ng ICC at talagang direkta po nilang binabatikos itong corruption dyan sa ICC. So matagal na po, no? Yung mga nauna pong mga prosecutor ng ICC, kinasuhan po ng corruption yan. Ngayon naman po, may kaso rin po kaya panay kaso po yung mga prosecutor niyan. Tapos, ibig sabihin, kung may mga kaso po na, lalo na yan, sexual po yung kaso nito ni Kan, anong uri ng palakad meron yung ICC na yan na tinotolerate nila? Yung mga taong manyakol. Okay.